kayat ko, maranasan tayo kikus-kus ko manamnama, ragragsak di bawat may sa dito church. Amen. Na ang bawat anak ng Panginoon dito sa church ay pinagpapala sapagkat punong-puno ng presensya ng Diyos. Sapagkat napakasarap pala maglingkod sa Diyos. Hindi yung every Sunday tayo lang nagkikimita. Kaya nga, mga kapatid, let's work it out for us to enjoy spiritual success in our lives. Next is recognize your old life is dead. Awan akong di dati na nayamon. Muna na di kapsat. Oh, pre, may ito. Kapsat tayo pa. Kapsat, sorry, nalipatak raman-arakan. May madali yan. Nalipatan na ano. Di mo muna kita. Oh, pre, stick. Nalipatak na kita. Recognize your old life is dead. So, kung na nagkakasagad, Pastor, kasi gaya din, so kung aming ginako, nagragsak ti ang bihag. Amen? Nagragsak ti asawa. Amen? Diba? Nagragsak. Kakabsat, it's a matter of surrendering your lives before God. Sino di kayo na nagkakasiti sa asawa na? Ano ka na kaya? Ang problema ko, kinilakay ko. Simbugin ako ni Usan. Takta, sakti yung problema nila kay ko. Nagabi ang kupay may kati talaga nga tatatatat nga niwag ko. Ang kupay may kati James ka Biblia, TV may isang sangwag. Ang kupay may kat nga bigbigan pa lang maniwat ako. But you know what? There is transformation in the family now. Amen? Kapsat, recognize your old life is dead. Wala na yung dating pagkatao mo. Dahil tinawag ka na ni Kristo, sabi niya, for you died and your life is now hidden with Christ in God. Your life is now hidden with Christ in God. When Christ is in your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kunana, kailangan tayo magkapsat. Nga ni Kristo, tibiyang tayo. Sapagkat pag siya'y nahayag na, mahahayag din siya kasama natin. Amen? How to recognize your old life is dead? How to identify na ikaw ay namatay na sa dating buhay mo noon, buhay na makabundo. You must have a new life and a new lifestyle. Kumusta na ba yung buhay mo ngayon? Kumusta na ba ang lifestyle mo ngayon? Dapat yung buhay mo a life of contentment. A life of contentment, Lord, with you. I'm contented. Lord, kung ano mayroon sa amin, kontento kami. Panginoon, ano man ang sitwasyon na dumating, we're so contented. Kontento kami na po Diyos nga si kagaling, iti mangitid, iti inyaman nga kasapulan. A life of commitment. If you are committed, no committed ka, gina po Diyos na kapsa, then your life is before the Lord. Committed na ako sa iyo, Panginoon. Sumuko na ako, Panginoon, wala na. Okay, a life of confinement. Captive, guys, kaya sa unigan, niya ako diusin, iti nakapupok, kapuso. Niya ako diusin, you are imprisoned in the presence and the power of God. Recognize that you are a new creation. Tayo'y bago na, wala na yung dati. Minsan bumabalik-balik yung dati. Okay? Kung talagang bago kang Kristiyano, kasi ganito may consequences kasi ang mga tumanggap kay Kristo. May consequences na may mga sitwasyon na mangyayari sa mga anak na hindi sumusunod kay Kristo. Alam niyo mga taga-Israel, dadalawa lang ang naligtas, lahat pinanay ng Diyos dahil hindi sumunod kay Kristo. Si Caleb lang at sa Diyos. Dahil we are living in the grace of God, there is consequences in life. Those who don't obey the Lord and yet believe. Naniwala ka na kay Kristo, ayaw mo namang sumunod, may consequences. Kaya may tinatawag na, minsan, ginigising tayo, okay, ng ating Panginoon. Mga kapatid, sabi nga niya sa Romans 6:2-3, tayo yung patay na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat pamuhay ng pagkakasalanan. Ang tanong, bakit? Alam natin ang kasalanan, tama? Alam po natin na amutay ti basol. Amin ba? Amutay ti basol. Amutayo, alam natin kung yan ba ay kasalanan, yan ba ay mabuti, yan ba ay hindi. Alam natin. Isigaw natin, amen. Alam natin. Bakit nyo ginagawa kung alam niyo?